ating pamagat ay pinamagatan siyang Build Your Life Upon the Rock. Itayo mo ang buhay mo sa ibabaw ng bato. So yung ating binasa mga kapatid, ito'y hango sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Kristo na kung saan merong dalawang uri ng tagapagtayo. Ano ba yung titindig at tatayo sa gitna ng bagyo? Yung bato o yung buhangin? Siyempre yung bato. Kaya lang minsan gusto nating tumindig at tumayo sa gitna ng maraming pagsubok, pero ayaw naman natin yung sinasabi ng Diyos, yung tinatawag na kondisyon, para ang buhay natin ay maitayo sa ibabaw ng bato. Minsan gusto lang natin sa isip natin, gusto ko maging matibay bilang isang Kristiyano na malampasan kong pagsubok, pero ayaw naman natin dun sa payo ng Diyos. Meron po kasing sinasabi ang Biblia, paano mo yan magagawa? Hindi lang po yan siya basta sinabi mo lang sa bibig mo. Meron kang gagawin. Amen? Solid foundation. Yung buong bahay. Hindi yung few parts lang, kundi yung buong bahay mismo. Kailangan buong bahay ang itatayo mo sa bato. Kaya yung buhay mo, hindi lang po few parts lang, no? Itong aking talento sa sanlibutan, yung aking kayamanan sa sanlibutan, tapos yung ibang parte naman sa'yo sa Panginoon. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, buo. Ibigay mo sa Kanya ng buo yun. Kasi pag buo mo ibinigay sa Kanya yun, kahit anong unos, bagyo, o malakas na hangin ang humampas dyan, hindi yan babagsak kasi kay Kristo nakatayo yan eh. Amen? Sa bato nakatayo yan. So, ito magandang reminders ito sa atin. Ibigay mo lahat sa Father. Unahin natin to. At i-assess natin sarili natin. Am I a foolish builder? Okay, dito natin masasagot yan. Who is this foolish builder? Answer, the one who hears the word of God or God's word, but does do what it says. In other words, he is Christian. Ito, does not do, no? Does not do. Hindi niya ginawa yung sinasabi. In other words, he is a Christian, but immature, worldly, or he loved to engage in carnal activities. Ganyan ka bang klaseng Kristiyano? Alam mo nang ang bawal. Alam mo nang hindi gusto ng Diyos na makipamato ka, makiayon ka, pero ginawa mo pa rin. So, napakinggan mo kasi alam mo na bawal. Amen? Pero ang problema, hindi mo sinunod. Anong tawag sa'yo? Foolish builder. Meron bang ganyang Kristiyano? Meron po ba? Meron kayong kilala? Siyempre, meron kayong kilala. Tiyak yan. Isa ba kayo doon? Kung isa kayo doon, huwag kayo maging mangmang. Sabi nga, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ephesians 5:17. So, yan po yun, no, mga kapatid, no, napakalinaw ng sinasabi ng Biblia. Siya po, yung foolish builder, siya po yung nakinig lang, pero hindi naman niya isinagawa. Flood, storms, or winds. When the foolish man hit the storm, nung hinampas siya ng bagyo, storms in the parable represents all kinds of trials in life. Then, if you build your life on the sand, the storm will destroy you. Kasi yung tinatawag nating immature, meron tinatawag na babes in Christ, pero baguhan talaga. Pero meron tinatawag na baby Christian, yung hindi talaga tumanda. Tumanda siya numerically, pero sa pananampalataya, hindi siya lumago. Kaya magkaiba yung babes in Christ sa baby Christian. Yung habang buhay na naging baby, hindi siya lumago. Dapat tagapagturo na tayo lahat. Amen? Pero minsan, kailangan pa tayong turuan uli ng mga pangunahing prinsipyo ng salita ng Diyos. Dapat hindi ka nagatas, kapatid. Dapat matigas na karne na. Sapagkat sabi ng Biblia, sa verse 13, ang bawat isa na naghahanap ng gatas ay sa mga walang gulang o sa mga walang lakas.
Sapagkat siya'y bata. Merong verse sa Bible, sa 1 Peter chapter 1, yung mga babes in Christ na tinutukoy, kailangan nila ng sincere milk. Yung katulad ng bata talaga, no? Yung sanggol talaga. Alam nga naman, pakainin mo yung sanggol ng beef, ng roast beef. May impatyo po yan. Kasi hindi pa kaya ng digest niya. Hindi pa niya kaya i-digest yon sa digestive system niya. Pero yung mga matatagal na, katulad mo, ikaw na nakikinig dyan ngayon, gatas lang kainin mo sa buong magdamag, hindi ka po makokontento. Amen? So, ganun din yan sa Kristiyano at paglilingkod natin sa Panginoon. A life of foolish builder is a life of, letter A life built on shifting and changing emotions or changing decisions. Yung mga pabago-bagong isip, yung wala pong paninindigan, yung nadadrive siya ng kanyang emosyon, sala sa init, sala sa lamig, minsan maglilingkod, minsan hindi. Yan yung mga ganyang klaseng mga pamumuhay, yan yung mga buhay na nakatayo sa buhangin. Yung pabago-bago. Ibig sabihin, hindi sigurado. Ang buhangin kasi, pino siya, di ba? Wala siyang hindi siya solid. Kumbaga, lulubog ka talaga. Pag inapakan mo yung walang hanggan yan. Kumbaga, hindi siya tulad ng bato na solid talaga na pag tinulak mo, firm na kaagad, concrete na kaagad. Unlike sa buhangin, na para siyang pino na maliliit na butil na magkakasama. Marami siyang space. So ikaw bilang isang Kristiyano, makikilala mo ang sarili mo kung ikaw ba talaga ay isang mangmang tagapagtayo, pagbuhangin lang. Dahil ang dami mong inaasikaso, hindi mo alam, magugulong ka, saan ba uunahin ko dito? Ang problema mo niyan, bawat kategory ng gusto mong gawin, iba-iba din ang storms niyan . Paano kung sabay-sabay nagkaroon ng storms yan? At least kung isa lang, kayang-kaya mo i-manage sa biyaya ng Diyos. Kayang-kaya mo siyang i-handle kasi nag-iisa lang makakapag-focus ka. Pero kung sabay-sabay, wala talaga, mahihirapan ka. Kaya sa mga kabataan, hindi nagmamadali po dapat. Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Amen? Tapos muna kayo ng pag-aaral. Yung pag-aasawa, nandyan lang yan. Saka na kayo mag-asawa pagka okay na ang lahat, no? Pag okay na, tapos ka na pag-aaral, may trabaho ka na, ang dali lang yan . Isang seremonya lang yan, kapatid. Madali lang yun. Kung pa isa-isa lang, di baling mabagal, basta may natatapos. Amen? Di baling mabagal. Hindi tayo nagpapabilisan, mga kapatid. At huwag kang mape-pressure o mai-insecure doon sa mga nauna sa'yo. Bakit? Inuunahan mo ba sila? Nakikipagkompetensya ka ba sa kanila? Huwag kang maipagkompetensya sa kanila. May sarili kang takbuhin. At sa sarili mong takbuhin, wala kang kalaban. Ikaw lang ang tumatakbo doon. Huwag mong papansinin yung nasa kaliwat kanan mo na, naunahan ako nun . Hahabulin mo ngayon yun. Di hindi ka masisira yung focus mo. Madadivert yung attention mo. Pero kung solid yung yung paninindigan mo na, itong gagawin ko nito, kahit slowly but surely, pero sigurado naman, okay lang yun. Amen? Maging tayo, yung maging matibay tayo sa natin, Hindi tayo emotionally dinadrive tayo basta-basta na kaya nagbabago-bago tayo ng ating gagawin. Manindigan tayo sa gusto nating gawin, mga kapatid. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. 13. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men. Be strong, ginamit yung word na men. Ibig sabihin ba yung lalaki hindi pwedeng maging matibay? Ang ibig sabihin kasi ng quit you like men, maging maging matured ka. Yung kumbaga sa Tagalog niyan, magpakalalaki ka. Ano ba ibig sabihin ng Tagalog na magpakalalaki ka? Ibig sabihin ba yung lalaki lang ang pwedeng magpakalalaki? Kahit babae ka, pwede kang maging yung tinatawag na magpakalalaki, ibig sabihin manindigan ka. No? Na yan na parang ang term kasi na pagkalalaki, yung masculinity, talagang naka-connecta talaga yun sa lalaki. Pero alam niyo ba, may mga lalaki na hindi marunong magpakalalaki. Minsan may mga babae pa nga na parang mas pa siya
Mas matibay pa kaysa sa lalaki. Pero, wala pong gender na pinipili. Pero sa lalaki parang mas pwede natin sabihin na mas obligado ka. Kasi, in nature, we are masculine. In nature. Lalo na sa mga bubuo ng pamilya. Ang talagang matibay talaga dapat dyan ay ang lalaki. Maninindigan sa tinatawag na kagipitan, ikaw talaga kasi ikaw yung tinawag na pundasyon, di ba? Haligi pala, hindi pundasyon, sorry. Ang pundasyon ang Diyos. Ikaw ang haligi, no? Kumbaga, ikaw ang nagpoprotekta. If built on worldly, carnality, and immorality, cannot stand in the storms of life. Being worldly or having a carnal life is like building your life in a sandy foundation, and most likely will suffer a lot of damages when the storms of life comes. Okay? He does not say if those storms come. Twice he says, the rains descended and the floods came, the winds blew and beat upon the house and it fell. Why? Because it builds upon the sand. It means the storms will surely hit you. Hindi po sinabi na if, sinabi talaga na mararanasan mo talaga. Kaya sa buhay natin mga kapatid, susubukin ka talaga kung saan ka talaga nakatayo Talagang parang i-expect mo yung storms of life. At ang kinagandahan mga kapatid, bilang tayo mga Kristiyano, kilala natin kung sino yung pundasyon natin No? Hindi natin, wag nating gawing na mali yung word na ang kalakasan ko ay ang aking anak. Pag namatay ang anak mo, patay ka na rin. Ang kalakasan ko ay ang asawa ko. Kung wala siya, sabi nga sa kanta, di ba? How can I live without you? I want to know. Di ba may kanta yan, di ba? May kanta. How can I live? Paano ako mabuhay pag wala ka? Mabubuhay ako kasi nandyan pa rin ang Diyos. Amen. Ang pundasyon natin, hindi ko naman sinasabi na hindi natin mahal ang mga pamilya natin. Pero ang pinakapundasyon natin, bakit tayo tumatayo pa rin hanggang ngayon? Yung Diyos. Kasi ang Diyos hindi siya nauuga Hindi siya magigiba. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Yung pamilya mo, pag yan ang naging sandigan mo, magigiba yan. Hindi ka tatayo, hindi ka tatagal. Yung mga pamilya natin, pwede natin siyang gamiting, inspirasyon. Para lalo tayong ganahan sa mga bagay na ginagawa natin. Pero yung gagawin natin siyang pundasyon, hindi po yung tama mga kapatid. Wise builder, ang matalinong tagapagtayo. Who is this wise builder? Answer, Jesus states that those who hear His word and do them are wise builders. They have built their homes on rock-solid foundations. In other words, he is not just a Christian, but a matured and Christ-like centered life. Hindi lang siya ordinaryong Kristiyano, no? Yung Kristiyano na magsisimba tapos uuwi. Hindi siya ganon. Siya yung klaseng Kristiyano na Christ-centered siya. Pag may Bible study, pag merong gawain, nandyan talaga siya. Pagka merong mga pag-usapan ng ministry, hindi pwedeng hindi siya mai-involve. Pero yung mga passing lang, no, o yung mga come and go Christian, simba tapos uuwi, wala pong participation sa mga gawain, wala pong involvement, yan yung prone doon sa tinatawag na pagkawasak o pagkabagsak ng pagiging Christian. The wise builder, when the rains, flood, storms hit him or came to him, the wise builder carefully plans his house. He investigates the building site, katulad po ng mga engineer, no? Bago sila magtayo, parang talagang uusisahin mo nila kung matibay ba itong lupa na ito. Bago sila magsimula ng construction, ito ba ay nasa fault line? Talagang inaaral nila yan. Ganun ang mga wise builder, no? To make sure that it will sustain his building. He judges the soil and elevation to make sure that there is no flood He will listen to the warnings of those who know the area.
He builds with confidence and knowing his building will last. So yan po yung mga wise builders. Before siya magtayo, aaralin niya lahat. Para nang sa gayon, pag tinayo niya, kahit may lindol pa na dumating, hindi po yan babagsak. Uuga lang, pero hindi po babagsak. So ganun din po yan. Ganun po ang wise builder. People think that building your house on the rock means saying that Jesus is your rock. People say things like, Jesus is my rock, so I'm gonna stand and not fall. Well, saying that Jesus is your rock is a great confession of faith, but it will manifest when you experience a lot of storms in your life. So alam niyo mga kapatid, yung mga kapatiran na marami ng pinagdaanan sa buhay, yung sinubok na ng panahon, yan yung mga Kristiyano at hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin kahit marami na silang problemang pinagdaanan. Yan yung mga Kristiyano talaga na masasabi natin na nakatayo talaga ay Kristo. Kasi biruin mo, sa dinami-dami ng problemang pinagdaanan, nandyan pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. Isipin mo, yung mga kasabayan mo na nabaptize ka hanggang ngayon. Ako nga, nung nabaptize ako, ako na lang natitira sa amin, sa batch namin, nung nabaptize ako, 2012. Ako na lang ang natitira. Sa batch mo, baka marami nang nawala. Yung iba nag-backslide, yung iba namatay na, yung iba namuhay na sa kasalanan. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan mo, patuloy ka pa rin. Amen? Kaya ang problema, kapatid, wag natin yan siyang talikuran. Harapin natin yan. Kasi sa mga problema na yan, diyan tayo titibay. Mo ay matutuyo, ang halaman ay malalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi, magpakailanman. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. So ang salita ng Diyos, kapatid, pag diyan tayo nakatayo, yan yung bagay na hindi talaga mawawala. Yung naitanim na sa puso't isipan mo at ina-apply mo sa buhay mo, diyan ka titibay, kapatid. Okay? Yan po yung sabi ng Bible, no? Built on Christ's holy word. Yung mga pangako ni Kristo. Yung kanta na standing on the promises of God. Kasi He is faithful that promise. At hindi po niya yung babaliin, mga kapatid. Yung mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos, yan talaga ang mananatili hanggang wakas. Imagine mo yun, no? Sinabi ng Diyos, ang langit at ang lupa ay mapupugnaw. Ngunit ang salita niya ay hindi po mapupugnaw. Di ba? What a comfort, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, sigurado mangyayari. God is not slack concerning His promises, but some men count slackness. Ang Diyos, hindi po siya liko, hindi siya mangmang para hindi niya po tuparin ang kanyang mga salita. Kaya kung saan ka po talagang tatayo at maninindigan at ibibigay mo yung 100% trust mo doon sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa sinabi mismo ng Diyos sa Biblia. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. No. Or kung tayo nasa barko, na alam natin na kasama ang Diyos, wag pa rin tayong matakot kahit inuuga na. Kasi siya ang ating angkla. Amen? Kung nandoon naman tayo sa tahanan at bumabagyo na, wag pa rin tayong matakot. Jesus is our foundation. Amen? Kahit saan tayo nandoon, mga kapatid. Our God is God and He is Almighty. He is omnipresent. He is omnipotent. He is omniscient and He is immutable God. To God be the glory. Ayan. Amen? Nawa, maging matalino tayong tagapagtayo. It will manifest. Malalaman yan sa sarili mo kung kayo matalino o mangmang na tagapagtayo. Huli na lang, para malaman mo, makilala mo na ikay mangmang, ng isang tao ay mangmang, siya'y nakinig, pero hindi niya ginawa yung kanyang napakinggan. Ang matalino, nakinig siya at ginawa niya yung kanyang napakinggan. Siya ay matalino at nagtayo siya sa ibabaw ng bato. Ang bato, 1 Corinthians 10:4, Jesus is the rock. That rock was Christ.